Life After Prison, by Silence You. Kabanata 2971 hanggang 3000. Matagal na nagpatuloy ang pagdiriwang. Nagpipista at nagiinuman ang mga tao upang ipagdiwang ang kahangahangang sandaling ito. Lumingalinga si Severin sa paligid ng bulwagan. Sina Jackson, ang Grand Priest ng mga barbaro, si Talia, ang Supreme Lord ng Jade Pond Sacred Land, si Lumino Gildan, ang Royal Elder ng Delhi, si Carson, ang First Elder ng Grundy Uno Sacred Land, si Wallet, ang Second Elder ng Grundy Uno Sacred Land. Lahat sila ay kalahating immortal. Mayroon ding ilang pinuno ng mga puwersang pangalawang antas tulad ng angkan ng Menzi at angkan ng Burke na sumuko na sa Grundy Uno Sacred Land. Nakita rin ni Severin si Oscar mula sa Grundy Uno Sect mula sa South Sky at ang mga pinunong Monsteroid mula sa Thunlight sa likurang Hanay. Noong una, ang Blue Realm ay may 9 na Sacred Land ngunit ngayon, 2 na lamang ang natitira at karamihan sa malalakas na cultivator ay napatay sa labanan. Huminga ng malalim si Severin at ikinalungkot kung paano lubos na nasira at napinsala ng isang krisis ang Blue Realm. Kung umiiral pa ang lahat ng 9 na Sacred Land, hindi na sana siya mag-aalala at sasakit ang ulo. Tumigil siya sa pag-iisip at nagsimulang magsalita. Mga Ginoo, bukod sa pagdiriwang na ito, mayroon pa akong isa pang bagay na kailangan kong ipaalam sa inyong lahat. Narinig ito ng lahat at tumingin kay Severin. Ang ilan sa mga kalahating immortal ay tumingin sa ibaba at nakaramdam ng pagkadismaya. Akala nila ang sasabihin ni Severin ay para pilitin silang sumuko sa ilalim ng Grundy Uno Sacred Land. Total, ang Grundy Uno Sacred Land ang pinakamalakas na Sacred Land sa Blue Realm. Mayroon silang ilang kalahating immortal at si Severin. Malinaw na hindi nila kayang tiisin ang iba na manghimasok sa kanilang reserba. Sa pananaw ni na Jackson at ng iba pa, sa huli, gugustuhin ng Grundy Uno Sacred Land na sakupin ang ibang puwersa. Hindi lang nila inaasahan na magiging ganito kasabik si Severin na gawin ito gayong nagsisimula pa lang ang pagdiriwang. Lumingon si Severin sa paligid at nakita ang nag-aalalang hitsura ng lahat. Ngumisi siya at nagtanong, "Anong problema? Mukhang kakainin ko kayong lahat. Dahil ba sa tingin mo ay sasakupan ko ang lahat ng puwersa?" Mabilis na tumingin sa ibaba sina Jackson at ang iba pa at takot na sinabi, Hindi namin ipinapalagay kung ano ang iyong intensyon." Agad nilang napagtanto na may nakatagong mensahe sa sinabi ni Severin. Tumangala sila at nahirapang paniwalaan ito. Magaan na ngumiti si Severin at sinabing, "Inaanyayahan ko kayong lahat dito upang ipaalam sa inyo ang masamang balita." Pagkalipas ng 2 taon, ang Blue Rim at ang Celestial Realm ay magdurugtong. Sa panahong iyon, ang langit at lupa ay babalik sa Celestial Domain ng sinaunang panahon. Hindi na niya ipinaliwanag pa ang tungkol sa Celestial Domain. Natigilan ang lahat ng marinig ang nakakagulat na balitang ito. Muling pagdurugtong ng mga realm. Pagsasama ng Celestial Domain. Napagtanto ng lahat na ito ay isang krisis. Gayun din, nangangahulugan din ito ng mas maraming oportunidad at hamon. Lahat ng Sacred Land ay may mga cultivator na sumulong sa mga Celestial Land dati. Medyo kaunti lang ang alam nila tungkol sa sinaunang Celestial Domain. Alam din nila na ang Blue Realm ay isang piraso ng dating Celestial Domain. Kapag nagsanib ang langit at lupa, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay babalik sa estado noong sinaunang panahon. Maaaring makuha ng mga Supreme Paragon ang mga panuntunan ng langit at lupa at sumulong sa Celestial. Mas magiging madali para sa kanila na maabot ang Celestial Stage. Para sa mga kalahating immortal na, ito ay talagang isang magandang balita. Batay sa kanilang mga talento, alam nilang ang pag-abot sa kalahating immortal na stage ang kanilang limitasyon. Kung gusto nilang magpatuloy pa, kakailanganin nila ng isang magandang pagkakataon. Paanong hindi sila makakaramdam ng saya na alam nilang magtatagpo na ang langit at lupa? Nang makita kung paano nag-roller coaster ride ang emosyon ng lahat, napatawa si Severin. Ang muling pagkonekta ng kaharian ay isang magandang pagkakataon ngunit isa ring krisis. Si Anstora ay isang extraterrestrial mula sa Devil Realm. Siya ay nasa isang misyon dito upang kontrolin ang Blue Realm. Ngayon na napatay ko na siya, sa palagay ko ay wala nang makakatakas sa atin dito kapag dumating ang Celestial mula sa Devil Realm pagkatapos ng pagsasama ng langit at lupa.
Naniniwala ako na may mga mensaheng iniwan ang mga Celestial na nagpapaliwanag kung bakit hindi nila mapatay si Anstora. At sigurado akong alam ninyong lahat na si Anstora ay nagtataglay ng asensya ng extraterritoriality, isang Celestial Demon. Nang salakayin ng extraterritoriality ng mga Celestial Demon ang Celestial Domain noong sinaunang panahon, pinatay nila ang bawat nabubuhay na nilalang at sinira ang lupain. Maraming Celestial ang napatay. Sinaktan pa nga ng extraterritoriality Celestial Demon ang Celestial King. Kapag muling nagkonekta ang mga kaharian at bumalik ang langit at lupa sa sinaunang panahon, kailangan din nating harapin ang krisis. Huwag kalimutan na papatayin lang natin si Anstora at sisirain ang plano ng mga Devil Cultivator. Una, hinayaan sila ni Severin na isipin ang mga benepisyo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang panganib at hamong kailangan nilang harapin. Siyempre, maaaring pinalaki niya ang ilan sa mga bagay at nagsalita ng ilang kasinungalingan ngunit walang makapagsasabi. Ang araw ng pagsasanib ay ang araw na papatayin ng mga Celestial mula sa Devil Realm ang mga tao sa Blue Realm. Iyon ang impormasyong nakalap nila mula sa sinabi sa kanila ni Severin. Lahat ay nagulat at natakot. Tulad ng sinabi ni Severin, ang mga Celestial mula sa iba't ibang sacred land ay nakapagtala ng impormasyon tungkol sa mga extraterrestrial mula sa Celestial Domain noong sinaunang panahon. Sa makatuwid, karamihan sa kanila ay naniwala sa sinabi ni Severin. Sa pagbabalik tanaw nila sa nakaraang krisis, mag-isang pinatay ng Anstora ang maraming cultivator. 2 sacred land na lamang ang natitira sa Blue Realm ngayon. Kaya, wala ni isa sa kanila ang nagtanong kay Severin, tanong ni Talia. Severin, ano ang dapat nating gawin? May plano ka ba sa isip? Nag-aalalang tanong ni Lumano. Dahil alam niyang nagtagumpay ang plano niyang takutin ang lahat, sa wakas ay narating ni Severin ang pangunahing punto. Sinabi niya, ang tanging solusyon na mayroon tayo ngayon ay ang pagsasama-samahin ang lahat ng mga mapagkukunan at puwersa. Walang labanan sa ating pagitan. Dapat nating gamitin ang lahat ng ating enerhiya at kapangyarihan laban sa ating kaaway. Sandaling tumigil siya, tumingin kay Talia, at nagtanong sa malalim na boses. Nabalitaan kong noong naging Celestial ang mga elder mula sa sekta ninyo, naiwan nila ang Infinite Strength Cauldron at Jade Pan Celestial Scripture. May problema ba kung titingnan ko ito? Wala nang silbi ang normal na uri ng kayamanan para sa kanya dahil isa na siyang Celestial ngayon. Maliban na lang kung ito ay isang bagay na ginamit ng isang Celestial noon. Gayunpaman, walang mataas na pag-asa si Severin para sa Jade Pond Sacred Land. Kung magagamit ang mga kayamanan, hindi sila madaling matatalo ng Old Wako at mapatay ang isa sa kanilang mga kalahating immortal. Natigilan sandali si Talia ngunit agad siyang gumanti at kumuha ng 2 bagay na may mabigat na espiritual na liwanag mula sa kanyang spatial ring. Ito ang Infinite Strength Cauldron at ang Jade Pond Celestial Scripture. Maaari mo itong tingnan, sinabi niya. Kumislap ang mga mata ni Severin nang makita niya ang espiritual na liwanag. Ang kaldero ay kasing laki ng isang palad at nagniningning sa espiritual na liwanag. Nararamdaman niya ang ilang mga patakaran mula sa kaldero. Maaaring hindi ito makapangyarihan tulad ng Oculus Blade ngunit ito ay isang celestial weapon. Ang isa pang kumikinang na bagay ay ang Jade Pond Celestial Scripture, isang Jade Plague. Ginamit ni Severin ang kanyang banal na sentido upang kumonekta sa Jade Plague. Lumitaw ang banal na kasulatan sa kanyang isipan. Matapos itong basahin, naisip niya na hindi ito kasing lakas ng Wood Emperor's Immortal Art na nakuha niya mula sa Green Emperor, ngunit ang ilan sa mga diskarte sa pakikipaglaban ay kapakipakinabang para sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, kumuha ng isang immortal na tableta mula sa kanyang spatial ring, at sinabing, ang immortal na tabletang ito ay maaaring makatulong sa isang Supreme Paragon na umunlad patungo sa kalahating immortal. Kung kakainin ito ng isang kalahating immortal, siya ay magiging isang kompletong yugtong kalahating immortal. Gusto kong gamitin ang immortal na tabletang ito upang palitan ang Infinite Strength Cauldron at ang Jade Pond Celestial Scripture. Ano sa palagay mo? Labis ang tuwa ni Talia nang malaman niya kung ano ang kayang gawin ng immortal na Pildores. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon siya sa palitan. Gaano man kalakas ang celestial weapon o ang celestial scripture, mga bagay lamang ang mga ito. Wala itong gaanong gamit para sa Supreme Paragon. Gayunpaman,
naiiba ang immortal na Pildores. Maaari nitong tulungan ang isang Supreme Paragon na umunlad sa kalahating immortal at ang kalahating immortal ay maabot ang kompletong yugto. Sa totoo lang, maaaring gamitin ni Severin ang kanyang celestial identity para pilitin si Talia ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, inalok niya itong palitan ng isang immortal na Pildores. Sa makatuwid, walang dahilan si Talia para tanggihan siya. Dahil sumang-ayon si Talia sa kalakalan, kumaway si Severin at inilagay ang mga bagay sa kanyang spatial ring. Siyempre, maaari niyang gamitin ang karahasan upang nakawin ang mga bagay at ang Jade Pond Sacred Land ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kaguluhan dahil alam nila ang kalupitan ng mundo ng cultivation. Ang malalakas ang nagdidikta ng mga patakaran. Gayunpaman, tumanggi si Severin na gawin iyon. Dahil mayroon lamang siyang 2 taon bago ang muling pagkonekta ng mga kaharian at ang pagsasanib ng langit at lupa, walang pakinabang para sa kanya kung itulak niya ang mga ito sa kanilang limitasyon. Gusto niyang maiwasan ang pagtataksil kapag muling nagkonekta ang mga kaharian. Iyon ay sisire sa kanyang layunin at sisire sa kanyang plano. Sa makatuwid, matalino talaga siyang makipagkalakalan sa kanila at bilhin ang kanilang mga puso. Tulad ng inaasahan, nagulat ang lahat nang makita nila si Talia na hawak ang ginintuan, mabango, at kumikinang na immortal na tableta. Bukod pa rito, ang tableta ay naglalaman din ng mga patakaran at prinsipyo. Tumalon sina Jackson at Lumano mula sa kanilang mga upuan. Napansin nila na ito ay isang tunay na immortal na tableta. Ang aroma pa lamang ng tableta ay nakatulong na sa kanila na ma-relax ang kanilang mga isip at katawan. Maging ang mana sa kanilang katawan ay tumaas. Mukhang tuwang-tuwa si Jackson, dahil alam niya kung gaano kahalaga ang immortal na tableta. Gayunpaman, hindi niya inisip na sapat ang bait ni Severin para ipagpalat ito kay Talia. Sa loob ng daan-daang taon, si Jackson ay natigil sa kalahating immortal na yugto. Bagamat ang kanyang solar spirit ay nasa kumpletong yugto, ang kanyang pangangatawan ay medyo malayo sa yugtong iyon. Kung mayroon siyang immortal na tableta, alam niyang ang kanyang pangangatawan ay uusad sa kumpletong yugto. Ang kailangan na lang niyang gawin noon ay magsanay ng mabuti. Balang araw, magkakaroon din siya ng pagkakataong maging celestial. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Gamit ang isang pares ng madamdaming mga mata, ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Severin, may mga kayamanan ang mga barbaro at handa kaming makipagkalakalan sa iyo. Bilang isa sa mga inapo na sumunod sa Green Emperor, ang barbaro ay celestial din. Nag-iwan din sila ng ilang mahahalagang kayamanan. Gayunpaman, ang mga barbaro ay hindi na kasing lakas ng dati. Si Jackson lamang ang kalahating immortal. Ngayon alam na niya na si Severin ay may immortal na tableta upang matulungan siyang umunlad pa, hindi siya madaling sumuko. Kumuha siya ng isang crimson color saber at isang buto na kumikinang sa liwanag ng celestial spirit. Ang Crimson Saber ay may habang 5 pulgada. Ang matalas na talam ay kumikislap na may malamig na aura at may mga patakaran ng pagpatay at mga patakaran ng pagkawasak dito. Isang tunay na celestial weapon. Gayunpaman, ang buto ay mas nakakuha ng atensyon ni Severin. Nakaramdam siya ng mahinang kapangyarihan ng paglikha at buhay mula sa buto na maaaring isang uri ng celestial herb. Sa sandaling ito, si Severin ay may buto ng celestial peach na natagpuan niya mula sa kayamanan ng Dragonoid. Nagulat siya nang makita ang buto ng isa pang celestial herb ngayon. Kung aalagaan niya ito ng may pagmamahal, may iligtas niya ito. Ngumiti siya kay Jackson at sinabing, Handa ka bang ipagpalit ang 2 bagay na ito sa isang immortal na tableta? Oo, medyo nalungkot si Jackson pero pumayag siyang gawin ang palitan. Kahit alam niya kung gaano kalakas ang isang celestial weapon, wala itong silbi dahil isa siyang kalahating immortal na hindi kayang gamitin ng husto ang buong potensyal ng armas. Ngayong alam na niyang makakabalik muli si Blue Realm sa Celestial Realm makalipas ang 2 taon at ang krisis ng pagsasama ng langit at lupa, naramdaman niya ang pressure at gustong-gusto niyang dagdagan ang kanyang kapangyarihan para maprotektahan niya ang barbaro kapag naganap ang pangyayari. Ang pagpapalit ng celestial weapon at isang hindi kilalang binhi gamit ang immortal pill ay garantiya ng isang kalahating immortal. Dahil sa optimistikong pag-iisip, ang kalahating immortal ay maaaring maging isang celestial sa hinaharap. Ngumiti at tumango si Severin.
Pagkatapos ay inilabas niya ang Immortal Pill para ipasa ito kay Jackson at kinuha ang Crimson Saber at ang pinatuyong binhi. Isa itong magandang palitan para sa kanya. Maaari niyang i-infuse ang Celestial Weapon sa Small Thousand World para mapataas ang mga patakaran. Pagkatapos ay subukang alagaan ang binhi ng Celestial Herb. Kung matagumpay na lumaki ang binhi, makakakuha siya ng Celestial Herb. Iyon ay magbibigay sa kanya ng kumpiyansa na makarating sa kompletong yugto at masulyapan ang yugto ng Celestial King. Isang malaking posibilidad na makakaligtas siya sa pakikipaglaban sa isang Celestial King kung gagamitin niya ang kapangyarihan mula sa marka ng pusong Celestial. Sa malaking bulwagan ng Grandi Uno Sacred Land. Ang iba pang mga Supreme Paragon mula sa iba't ibang puwersa ay nag-isip ng malalim matapos makita si Natalia at Jackson na nakakuha ng immortal na tableta para sa pakikipagkalakalan kay Severin. Ito ay talagang isang napakagandang kalakalan. Bagamat mahalagang itago ang mana mula sa Celestial, sila ay banal na kasulatan lamang. Maaari silang palaging kumopya ng ilang kopya. Sa puntong iyon, ang mga may mana mula sa mga Celestial ay mabilis na bumangon at nakipaglaban sa iba upang makipagkalakalan kay Severin. Severin, Darklight Sacred Land ako. Mayroon akong Celestial Scripture at Celestial Jade Plague. Maaari ko ba silang ipagpalit sa isang immortal na tableta? Severin, bagamat winasak ng Anstora ang lupain ng Floating Light Sacred Land, ako ang elder na responsable sa pagtuturo ng mana sa mga disipulo. Mayroon akong isang celestial na kasulatan at isang sirang piraso ng mapa ng Devil Realm. Nagtagumpay ang plano ni Severin. Hindi niya tinanggihan ang sinuman dahil habang dumarami ang kayamanan niya, mas masaya siya. Ang plano niya ay ilagay ang mga angkop sa maliit na libong mundo upang makuha ang kanilang mga kapangyarihan at pakainin ang maliit na libong mundo. Mabuti na lang at nakagawa si Severin ng maraming immortal na tableta gamit ang Celestial Peach bago siya pumunta rito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakapagpalitan na ang lahat at nakuha na ang immortal na tableta. Bumalik sila sa kanilang mga upuan at uminom ng busog. Ngumiti si Severin at sinabi ang huling kahilingan. Pagkalipas ng 2 taon, muling magkakaugnay ang mga kaharian. Gusto kong kolektahin ang lahat ng mga mapagkukunan sa Blue Realm. Maaari kayong lahat na maghanap ng mga banal na ginto at mga espiritual na halaman mula sa sinaunang panahon. Patuloy akong makikipagkalakalan sa sino mang makakahanap nito. Samantala, gusto kong bumuo ng alyansa sa Grandi Uno Sacred Land bilang pinuno. Kapag muling nagsama-sama ang mga kaharian, maganda kung magsama-sama tayo at magtutulungan. Mayroon ba kayong komento? Pagkatapos noon, ginamit niya ang kapangyarihan ng makalangit na imprint ng puso upang magmukhang nakahihigit at maglagay ng malaking presyon sa mga taong iyon. Ang mga kalahating immortal at Supreme Paragon na ipinakita ay hindi hanggal. Natigilan sila nang marinig ang kahilingan at naramdaman din ang nakakatakot at mapang-ipang kapangyarihan na nagbigay sa kanila ng hirap sa paghinga. Agad nilang nalaman na hindi nila dapat tanggihan ang kahilingan ng isang Celestial. Mabilis silang sumang-ayon sa kahilingan at isang alyansa ang nabuo. Ang Grandi Uno Sacred Land ang pangunahing sekta na namamahala sa alyansa. Sumang-ayon ang lahat na gawing pinuno ng alyansa si Severin. Sina Adrian at Jackson ay hinirang na maging mga kinatawang pinuno. 8 tao ang hinirang na maging mga elder at ang natitirang mga tao ay mga miyembro ng alyansa. Pagkatapos noon, naglaan sila ng ilang sandali upang talakayin ang konstitusyon at itakda ang mga patakaran at regulasyon. Nang matapos iyon, umalis si Severin sa bulwagan at bumalik sa Enchanted Peak. Mabilis niyang inilabas ang mga celestial weapon na nakuha niya mula sa pangangalakal. Inilagay niya ang Infinite Strength Cauldron at Crimson Saber sa Small Thousand World at ginamit ang kapangyarihan ng mundo upang alisin ang mga patakaran mula sa mga armas. Samantala, itinanam din niya ang buto ng Celestial Herb mula kay Jackson sa Small Thousand World. Nang matapos ang lahat, tiningnan niya ang mga celestial na kasulatan na lumulutang sa harap niya. Ang mga banal na kasulatang ito ay medyo normal. Ang pinakamataas na yugto na maaaring maabot ng isang cultivator na natututo nito ay ang Celestial Stage. Gayunpaman, may ilang mga kaisipan na kapakipakinabang sa paglago ng aking maliit na libong mundo. At gayon din, ang ilang banal na kaisipan ay may kakayahang lumunin ang mga prinsipyo. Muling sumikat at lumubog ang araw. Lumipas ang oras nang walang nakakapansin. Nagniningning ang mga makukulay na ilaw sa Enchanted Peak.
Napapaligiran ang tuktok ng makapal at mabigat na patong ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Dahan-dahan, ginagawang isang walang hanggang banal na bundok at isang maunlad na lupain ang tuktok. 2 taon na ang lumipas mula noong pagdiriwang. Sa panahong iyon, pumunta si Severin sa dulong kanluran. Pinatay niya ang bawat monghe sa Great Thunderbeat Temple at kinuha ang kayamanang naiwan ng mga makalangit na nilalang. Pagkatapos noon, hindi na umalis si Severin sa Enchanted Peak. Ang kanyang Solar Spirit ay abala sa pag-unawa sa mga prinsipyo sa pinagmulan ng kalawakan. Bagamat nagpakita siya, maraming kwento tungkol sa kanya sa Blue Realm. Ang bagong likhang Severance Alliance ang naging pinakasikat at pinakamalakas na super force sa Blue Realm. Sa pagbuo ng Severance Alliance, naisip ng Grundy Uno Sacred Land na pinakamahusay na makiisa sa alyansa. Kaya, karamihan sa mga kalahating immortal ng alyansa ay dating miyembro ng Grundy Uno Sacred Land. Sa kabuuan, mayroong mahigit 10 kalahating immortal kabilang sina Jackson at Lumano. Ang iba pa ay sina Adrian, Amethyst, Carson, Wallet, Heath, at iba pa. Narating na nila ang kompletong yugto at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagiging celestial. Upang maging celestial, kailangan nilang maunawaan ang mga panuntunan ng langit at lupa at ang kanilang mana ay kailangang maging kompletong yugto. Bagamat si Severin ang Lord of the Blue Realm, wala siyang magagawa upang matulungan silang maging celestial. Sa sandaling ito, ang primal spirit ni Severin ay nakaupo nang nakakross ang kanyang mga binti sa pinagmulan ng kalawakan. Nakapikit ang kanyang mga mata ngunit tila hindi siya natutulog. Sa itaas ng primal spirit ay ang matayog na kapangyarihan ng time-space. Naglalabas ito ng isang malakas na aura na yumanig sa kawalan sa paligid nito. Patuloy na tumaas ang aura hanggang sa tuluyang nakapasok si Severin sa huling yugto ng Celestial. Maya-maya, iminulat niya ang kanyang mga mata at sinuri ang kanyang natamo habang bumubuga ng malalim na hininga. 2 taon ng pagsasanay sa pag-iisa. Sa wakas, nakarating na ako sa mas huling yugto ng Celestial. Ang Celestial na pagsasanay ay tungkol sa pag-unawa sa mga patakaran. Sa unang yugto, ang Celestial ay kailangan lamang umintindi ng isang patakaran. Sa kalagitnaan ng yugto, ang kinakailangan ay ang pag-unawa sa higit sa 100 patakaran. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat yugto ay napakalaki, lalo na sa panahon ng labanan sa pagitan ng mga Celestial. Bukod sa mga Celestial na nagsasanay kapwa sa mental at pisikal at may sarili nilang mga patakaran noong sinaunang panahon, halos walang Celestial na makakapatay ng ibang Celestial sa mas mataas na yugto kaysa sa kanya. Nang marating ni Severin ang huling yugto ng Celestialismo, sinuri niya ang kanyang kapangyarihan. Sa tulong ng imprint ng puso sa langit, mabilis ang kanyang pag-unlad. Ang isang patakaran ay susulong sa maliit na tagumpay araw-araw. Ngayon ay mayroon na siyang halos 2,000 maliliit na patakaran ng tagumpay. Kapag ang natitirang 1,000 patakaran ay umabot sa maliit na tagumpay, siya ay uusad sa kumpletong yugto. Gayunpaman, kahit ngayon, sa tulong ng imprint ng puso sa langit at sa kapangyarihan ni Oculus Blade, kaya niyang patayin ang isang kumpletong yugto ng Celestial. Kung kailangan kong labanan ang clone ng isang Celestial King, madali ko siyang mapapatay gamit lang ang isang isip. Naisip ni Severin. Ganoon siya kakumpiyansa. Ang isang Celestial ay kalahati ng master ng mga panuntunan ng langit at lupa. Bagamat hindi niya makontrol ang prinsipyo, ang agwat sa pagitan ay lampas sa imahinasyon. Maraming Celestial ang maaaring hindi kailanman makaakyat sa kalagitnaan ng yugto habang sila ay nabubuhay. Ang katotohanan na si Severin ay maaaring sumulong sa huling yugto ng isang bagong Celestial mula sa isang bagong Celestial sa loob ng 2 taon ay talagang walang kapintasan at napakabilis. Kahit para sa mga Celestial na iyon mula sa sinaunang panahon. Matapos mapagtibay ni Severin ang kanyang cultivation, pinigilan niya ang kanyang utak na mag-isip ng mga walang kabuluhang bagay. Tumangala siya at ginamit ang kapangyarihan ng langit at lupa sa pagitan ng kanyang mga kilay. Samantala, pinakawalan niya ang kanyang banal na pandama upang dumaan sa lamad ng mundo at tumingin sa magulong dagat. Pinagmasdan ni Severin ang balangkas ng Celestial Realm na tila lalong nagiging kakaiba. Nakilala pa niya ang presensya ng maraming makapangyarihang nilalang. Dahil sa pagpapala ng mga marka ng puso sa langit, dinala niya ang kanyang banal na pandama sa Celestial Realm bago tuluyang napadpad sa Devil Realm sa likuran niya.
Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Severin, nang mapansin niyang halos magkadikit na sila. Pinag-isipan ni Severin kung paano maaaring ang Blue Realm ang unang bumangga sa Celestial Realm sa loob ng ilang buwan, kasunod ang Devil Realm. Sa loob ng ilang taon, ang Blue Celestial Realm ay lilito mula sa abo. Habang papalapit ang tatlong realm, unti-unting naramdaman ni Severin ang tawag ng dalawa pang Celestial Heartmarks. Sa kasamaang palad, ang nakakatakot na dagat ng kaguluhan na naghihiwalay sa kanila ay sadyang napakalakas para kahit isang Royal Celestial ay makayanan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, binawi ni Severin ang kanyang tingin at inutusan ang kanyang kaluluwa na mabilis na bumalik sa kanyang pisikal na anyo. Sa sandaling muling nagsama ang kanyang kaluluwa at ang kanyang pisikal na katawan sa Enchanted Peak, isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang sumilay mula sa training room na naghatid ng isang makinang na liwanag sa buong Blue Realm. Mula sa katimugang kalangitan hanggang sa dulong kanluran, ang liwanag ay lumawak sa Midland, North Sea, at East Plain. Itinaas ng mga disipulo mula sa maraming iba't ibang sekta ang kanilang mga ulo at nasaksihan ang palabas, ang kanilang mga mata ay puno ng inggit at kuryosidad. Ang maliwanag na liwanag ang tanging pinag-uusapan ng lahat. Ang kanilang gininto ang liwanag ay dumating at nawala sa isang iglap. Sa loob ng training room, pinagmasdan ni Severin ang kanyang katawan gamit ang kanyang banal na pandama at napansin na ang paglawak ng kanyang maliit na libong mundo ay umabot na sa ilang daang milyong milya. Kapansin-pansin ang Celestial Peach Tree sa tuktok ng Heaven Pillar Mountain, na kumikinang na pula na may mga sanga na hinalikan ng hamog kasunod ng karamihan sa pangangalaga na ibinuhos ni Severin gamit ang mga batas ng paglikha. Sa tabi ng Celestial Peach Tree ay isang panla na sumisikat ng may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng bituin. Ito ay lumago ng masigla, at nilinang mula sa pinatuyong buto ng isang Celestial Herb na nakuha niya mula kay Jackson. Sa wakas ay nagugat na ito at sumibol pagkatapos ng 2 taon ng maingat na pagbibinyag sa ilalim ng mga batas ng paglikha. Gayunpaman, kung ikukumpara sa Celestial Peach Tree, ang panla, na gumagalang sa kapangyarihan ng mga bituin, ay lumaki ng medyo mabagal at umabot lamang sa taas na wala pang 1 metro sa loob ng 2 taon. Naramdaman ni Severin ang pambihirang potensyal ng punong iyon at hinulaan na maaari nitong malampasan ang Celestial Peach at maging isang espiritual na ugat. Mga piraso lamang ng ugat mula sa Wood Immortal Art ng Green Emperor ang alam ni Severin. May mga bulong-bulungan na ang mga naturang halamang gamot ay mga dekalidad na produkto ng ebolusyon na kumalat simula pa noong unang paglitaw ng langit at lupa sa Blue Celestial Realm. Mayroong 10 kilalang espiritual na ugat sa kabuuan. Kapaki-pakinabang ang mga ito kahit para sa mga Royal Celestial, na maaaring maging mga immortal sa pamamagitan ng pagkain sa mga ito. Bukod pa rito, ang mga true immortal ay maaaring makagawa ng tagumpay sa mala Royal Celestial sa pamamagitan ng pagkain sa mga ito, habang ang mga Royal Celestial ay maaaring higit pang maabot ang kanilang nakamit sa pamamagitan ng pagkain sa mga ito. Alam ni Severin na ang mga naturang kayamanan ay halos mawawala na sa kasaysayan matapos mawasak at mahati ang mundo sa 3. Nagawa niyang mapag-isipan ang presensya ng batang puno sa isang mundong tulad ng Blue Realm. Hindi ito maaaring maging napakahalaga kung makukuha ito sa isang mundong kasing liit at kasing sira ng Blue Realm. Mabilis na tumayo si Severin mula sa kanyang pagmumuni-muni at lumabas ng training room. Pagpasok sa courtyard, isang biglaang pag-agos ng init ang lumabas mula sa mga marka ng langit na puso. Nang maramdamang may mali, mabilis na inilabas ni Severin ang kanyang banal na pandama at sinuri ang buong Blue Realm para sa anumang senyales ng kaguluhan. Di nagtagal, nakita niya ang isang espasyong pagbubukas sa labas ng South Sky sa gitna ng isang malawak na hanay ng bundok. Kasunod nito, isang balingkinitan, maputi ang balat na babae na nakasuot ng itim na roba ang lumabas na duguan at sugatan. Ang kanyang presensya ay naglabas ng isang aura na kakaiba kay Blue Realm, na nakakuha ng atensyon ng marka ng langit na puso. Pagkatapos ay ibinalik ng marka ang impormasyon kay Severin. Sa sandaling malinaw na nakita ni Severin ang tao, nanikip ang kanyang mga mata at napasigaw siya sa gulat. Si Gracie, siya yun. Nang umalis siya sa Sky Blue Sect, tiniyak ni Severin na si Gracie at ang iba pa ay nakatanggap ng sapat na mga tableta upang maabot kahit man lang ang Supreme Saint. Gayunpaman, kung walang proteksyon mula sa Green Emperor Pagoda o sa mga paraan upang tahakin ang oras at espasyo,
ang isang ordinaryong Supreme Saint ay halos hindi makakalusot sa spatial barrier. Higit na nakababahala, ang duguan na kalagayan ni Gracie ay nagpapakita ng isang mabangis na komprontasyon bago siya pumasok sa spatial channel. Si Gracie ay hinirang ni Severin bilang susunod na pinuno ng Sky Blue Sect matapos siyang umalis, kaya siya ang may responsibilidad na alagaan ang anak nito na si Hardin. Ang kanyang biglaang pagdating, kasama ang kanyang mga pinsala, ay nagbigay kay Severin ng masamang kutob. Posible kayang may nangyari sa Sky Blue Sect. Pinag-isipan ni Severin ang malaking posibilidad ng ganitong sitwasyon. Hindi nag-aksaya ng oras, tinahak niya ang espasyo sa tabi niya at ginamit ang kanyang true immortal na kapangyarihan upang maglakbay ng daan-daang libong milya sa isang iglap. Pagdating niya sa Grundy Uno City, agad na tumakas ang mga Royal Paragon Cultivator na naroon nang maramdaman nila ang isang malakas na puwersang celestial na lumalaganap sa kanila. Hindi pinansin ang kanilang reaksyon, nagmadali si Severin sa tabi ni Gracie habang ito ay nakahiga ng walang malay sa gitna ng malawak na bundok. Habang nakatitig sa kanyang Supreme Saint level, bahagyang kumunat ang noo niya nang mapansin ang katawan nito na puno ng dugo. Agad niyang pinunit ang puwang at dinala siya sa Grundy Uno Sacred Land. Ang halos makamatay na mga pinsala nito ay nagmumungkahi na ang Sky Blue Sect ay nasa panganib, ang kanyang prioridad ay iligtas muna si Gracie at pagkatapos ay tanungin ito tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa Earth. Pagbalik sa Enchanted Peak, dahan-daw ang inilagay ni Severin si Gracie sa courtyard bago itinaas ang kanyang kamay at ginawang kuko. Ang bakas sa pagitan ng kanyang mga kilay ay tila naglalabas ng isang malakas na agos ng banal na liwanag na gumagamit ng Mar-Angel na kapangyarihan ng paglikha mula sa nakapalibot na lugar. Kahit ang pinakamaliit na konsentrasyon ng kapangyarihang iyon ay maaaring maging sanhi ng mabilis na pagyabong ng mga dahon sa Enchanted Peak. Matapos ilipat ang kapangyarihan ng paglikha sa katawan ni Gracie, tumawag si Severin ng isang malawak na imbakan ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa upang palibutan ang kanyang mga pinsala. Ang palabas ng napakalaking pagbubuhos ng celestial na enerhiya ay nakakuha ng atensyon ng kanyang mga alon. Nagpasya silang huminto sandali sa kanilang pag-iisa at lumabas mula sa kanilang mga silid upang pumasok sa patio. Lahat sila ay nagulat nang makita ang walang malay na si Gracie. Hindi ba't si Gracie yan? Siya yan. Bakit siya malubhang nasugatan? Hindi ba't kabilang si Gracie sa Sky Blue Sect? Paano siya napunta rito sa Blue Realm? Nag-iba ang ekspresyon ng mga babae mula sa pagkalito patungo sa pag-aalala habang nakapalibot sila kay Severin. Umiling si Severin at seryosong nagsabi, "Mukhang may nangyari sa Sky Blue Sect." Pagkatapos ay hinawakan niya ang palso ni Gracie at binigyan ito ng nagbibigay buhay na sigla ng paglikha. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nagising si Gracie mula sa kanyang walang malay na kalagayan. Nasaan ako? Paus ang boses ni Gracie dahil sa sakit at pagkalito. Nang lumino ang kanyang paningin, napansin niya na nakatayo si Severin sa harap niya. Nanlaki ang mga mata niya, gulat na bulalas niya. "Sect Leader, ikaw ba iyan?" Agad niyang pinaghihinalaan na nananaginip siya matapos makita sina Diane, Gilda, Sofia, at Sheila. Ang natatarantang tingin ni Gracie ay agad na nagudyok kay Gilda na magtanong. "Paano ka nagkaroon ng mga pinsalang iyan, Gracie? At paano ka napunta rito? May nangyari ba sa Sky Blue Sect?" Sa wakas, natanggap na niya sa wakas na hindi siya nananaginip. Nalagpasan na niya ang mga hadlang ng kalawakan at nakarating sa Blue Realm. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang sinasabi niya kay Severin. "Sect Master, ang sekta na Sky Blue ay nasa malubhang panganib." Lumubog ang ekspresyon ni Severin nang makumpirma ang kanyang hinala. "Huminahon ka, sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye." Anong nangyari? Pagpupumilit ni Severin, habang patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihan ng langit at lupa upang tulungang pagalingin si Gracie. Sa mga matang puno ng luha, ikinwento ni Gracie ang mga nakapangangilabot na pangyayaring naganap. "Simula nang umalis kayo ng dating Sect Master, umasa kami sa mga tabletang ibinigay mo para makarating sa Royal Saint. Pagkatapos noon, naghanda kami para makarating sa Supreme Saint. Ngunit isang bitek sa kawalan ang biglang lumitaw hindi pa nagtatagal, at isang grupo ng mga di matatalo na halimaw ang lumitaw." Sandali munang tumigil si Gracie bago nagpatuloy. Ang grupong iyon ng mga halimaw ay tuso at makapangyarihan. Tila uhaw sila sa dugo at asensya,
at pinatay ang ilang sekta sa loob lamang ng ilang araw. Ilan sa ating mga elder ay ipinadala upang harapin ang banta, ngunit napatay din sila. Dahil napapaligiran ang Sky Blue Sect at nahaharap sa bingit ng pagkalipol, wala akong ibang nagawa kundi ang pilitin na buksan ang mga bitek sa kawalan at subukang hanapin ka. Ang mga katagang bitek sa kawalan, makapangyarihang halimaw, uhaw sa dugo at asensya, ay parang isang bombang ibinato sa kanya ni Severin. Agad niyang napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Si Gilda, na malapit ng maiyak, ay tumitig kay Severin at nanginginig. Anong gagawin natin, Severin? Nasa Sky Blue Sect pa rin si Hardin. Inulit ni Dayan ang kanyang mga alalahanin, at ang kanilang mga boses ay nagtagpo sa isa't isa na may bahid ng pag-aalala at pagkalito. Severin, kailangan na nating bumalik sa Sky Blue Sect sa lalong madaling panahon. Malungkot ang ekspresyon ni Severin at nahihirapang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Hindi pa katagalan, nagplano siyang bumalik sa daigdig nang makatanggap siya ng balita tungkol sa pagkubkob ng Sky Blue Sect. Habang pinagsasama-sama niya ang impormasyon ni Gracie, nahinuha ni Severin na ang mga katangian ng mga halimaw ay may kahalintulad na masasamang gawain. Dahil sa paparating na pagtatagpo ng Celestial Realm, naisip niya kung ang paglabag sa kalawakan ay hindi sinasadyang naglantad sa daigdig sa mga naninirahan sa Devil Realm. Magdudulot ito ng tiyak na kapahamakan para sa daigdig. Walang oras na dapat sayangin. Pinaganya ni Severin ang mga imprint ng Heavenly Heart at sinundan ang kamakailang paglabag sa espasyo patungo sa malawak na bundok. Sa pamamagitan nito, naramdaman niya ang aura ng daigdig at tinukoy ang mga coordinate nito. Humarap kina Sheila at Sofia, itinuro niya. Iiwan ko na si Gracie sa pangangalaga mo. Pupunta ako sa mundo para makita ko mismo ang nangyayari. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Dayan sa kaliwa at ang kay Gilda sa kanan bago ginamit ang kapangyarihan ng kalawakan at agad na naglaho. Natarante si Gracie nang biglang nawala si Severin nang walang bakas. Humarap siya kay Sheila at nagtanong. Anong antas na ng kanyang naabot? Naalala niya na 3 taon pa lang ang nakalipas mula nang umalis si Severin sa Sky Blue Sect, ngunit tila naabot na niya ang isang antas ng tagumpay na napakataas na kahit ang isang Supreme Saint na tulad niya ay hindi maintindihan kung anong pamamaraan ang mayroon siya. Maliwanag na ngumiti si Sheila habang nagpapaliwanag. Isa na siyang true immortal ngayon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang hierarkiya ng tagumpay ni Blue Realm na higit pa sa Supreme Saint. Nagsimula ito sa mga Paragon, Royal Paragon, Supreme Paragon, True Immortal, Royal Celestial, at marami pang iba. Namangha si Gracie nang marinig ang lahat. Samantala, sina Severin, Dayan, at Gilda ay lumitaw sa puso ng Arctic Heights. Ang mga mata ni Severin ay kumikinang na may liwanag na kayang tumagos sa kawalan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kalangitan, na lumikha ng isang matayog na daanan patungo sa daigdig. Tara na, sinabi niya, at silang tatlo ay agad na tumalon sa espasyong daanan. Pagkalabas nila sa daanan pagkaraan ng ilang sandali, sinalubong sila ng maselang espiritual na enerhiya ng daigdig. Ilang sandali pa, naramdaman ni Severin na ang kanyang true immortal na lakas ay medyo napipilitan ng kahinaan ng daigdig, na parang may hangganan sa pagitan ng langit at lupa. Kumunat ang noo ni Severin at sinabing, hindi kayang tiisin ng maselang kalagayan ng mundo ang kapangyarihan ng isang true immortal. Ibinaba niya ang kanyang antas ng kakayahan upang maiwasan ang paglabas ng kanyang aura ngunit inilabas niya ang kanyang banal na pandama. Bagamat hindi makakonekta ang kanyang kaluluwa kay Blue Realm, nagawa ng kanyang solar spirit na mag-scan sa buong daigdig. Sa loob ng ilang sandali, natagpuan ni Severin ang Sky Blue Sect at natuklasan na wala pang 1,000 milya ang layo nito. Nang sa wakas ay naunawaan niya ang nangyayari, mabilis siyang naglakbay sa kawalan at naglaho sa mga ulap kasama sina Dayan at Gilda. Doon sa Sky Blue Sect, ilang libong milya ang layo, nagsisimula ng gumuho ang porma sayon na nagpoprotekta sa sekta. Si Larry, na naging isang Supreme Saint na, ay itinalaga sa iginagalang na posisyon ng Great Elder ng sekta. Pinagmasdan ni Larry ang nababasag na porma sayon sa itaas ng may walang emosyong ekspresyon. Ang kanyang mapaminsalang tingin ay lumipat sa mga nagsasanay sa labas, na nababalot ng madilim at masamang enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakalma ni Larry ang kanyang mapaminsalang hangarin at sinabi kina Mick, Rachel, at sa iba pa.
Maaaring hindi magtagal ang porma sayon ng depensa. Kayong dalawa ang kukuha kay Hardin at tatakas. Galit na tugon ni Mick. Anong ibig mong sabihin dyan, Larry? Bakit hindi na lang hayaan ni Rachel na kunin si Hardin at makatakas? Pwede naman akong maiwan at pigilan ang paghabol. Hindi duwag si Mick, dahil minsan siyang pinuno ng mushole sa ilalim ni Severin. Gawin mo ang sinasabi ko, Mick. Malubhang nasugatan sina Yaidel at ang iba pa, at ang pinuno ng ating sekta ay nawala na sa kawalan. Hindi pa natin alam kung makakausap niya ang ating dating boss. Ang prioridad natin ngayon ay siguraduhing malalampasan natin ito. Mabilis na paliwanag ni Larry nang nakakunot ang noo. Bago pa sila makapagsalita pa, ang porma sayon na nagpoprotekta sa sekta ay nabasag at nagpakawala ng isang marahas na shockwave na lumamon sa Sky Blue Sect. Kumilos agad si Larry, pamwesto sa harap ni Mick at ng iba pa. Nagpakawala siya ng isang mapaminsalang atake gamit ang isang pag-alog ng kanyang espada. Tumawa ng malakas ang ilan sa mga Devil Cultivator. Matapang na hakbang iyan na galing sa isang mahinang tao. Pinakawalan ng pinuno ng masamang puwersa ang aura ng isang Royal Paragon, na walang kahirap-hirap na natataboy ang atake ni Larry. Hindi nagpakita ng senyales ng paghinto ang puwersa at agad na hinati ang bundok sa dalawa. Nang masaksihan iyon ni Mick, itinulak niya si Rachel at ang iba pa patungo sa ligtas na lugar, piniling manatili at kontrahin ang mga atake. Itinulak niya ang sarili gamit ang kanyang mga paa at agad na naglunsad ng mabilis na pagsalakay. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng Supreme Saint at Royal Paragon ay sadyang napakalaki. Walang kahirap-hirap na natatuboy ng Devil Cultivator ang atake ni Mick gamit ang isang malakas na hampas ng palad. Patayin mo sila. Hindi nagtagal ay sumiklab ang kaguluhan sa loob ng Sky Blue Sect, habang ang mga disipulo ay biglang nagtalunan mula sa langit na parang mga ibong binabaril. Ang tanawin ng Sky Blue Sect na malapit ng tuluyang mawasak ang nagtulak kay Rachel na nakawin ang kanyang determinasyon at gumamit ng isang lihim na pamamaraan na magsasakripisyo ng kanyang sarili upang matiyak ang kaligtasan ng batang si Hardin. Bago pa niya may sigawa ang kanyang plano, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan na bumabalot sa mundo, nagyayelong oras at espasyo. Tila biglang tumigil ang sigawan at hiyawan. Bago pa niya maproseso ang nangyayari, tatlong sinag ng liwanag ang lumitaw sa harap niya. Ito ay si Severin at ang kanyang dalawang asawa. Pagdating sa tamang oras, sinuri ni Severin ang pinangyarihan at sinulyapan ang mga masasamang nagsasagawa na nakatayo ng may pagmamataas sa itaas ng Sky Blue Sect. Sa pamamagitan ng kanilang kakaibang aura, agad niyang napagtanto na nagmula sila sa Devil Realm. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, at siya ay umungol ng malakas. Magbabayad ka para dito. Matapos ipagkatiwala sina Rachel at Hardin kina Dayan at Gilda, mabilis na nagmanyobra si Severin patungo sa pinuno, isang Royal Paragon na nagngangalang Ismael. Nakaramdam si Ismael ng lamig habang papalapit si Severin, at naramdaman niya ang isang kakilakilabot na kapangyarihan na nagmumula kay Severin na tila sumakal sa kanya. Sino ka? Bilang punong tagapag-ayos ng pagsalakay, nahinuhan na ni Ismael na ang mga nagsasagawa ng daigdig ay mga Supreme Emperor, mga langgam lamang na maaari niyang durugan sa isang kurot ng daliri. Nagtaka si Ismael tungkol sa pinagmulan ng isang napakalakas na cultivator. Sa gilid ng bundok sa ibaba ng Sky Blue Sect, sina Larry, Mick, at ang iba pa ay abala sa isang mapagpasyang labanan sa kalaban. Ang kanilang pagkagulat sa biglaang pagdating ni Severin ay agad na napalitan ng kagalakan. Tingnan mo, bumalik na ang amo. Siya nga ba? Siya nga ba? Ama. Ang pamilyar na anyo ng pagtawag kay Severin ay nagpaalala sa kanya noong kailangan niyang hanapin ang 12 bulwagan. Tumanggaw siya kay Larry at sa iba pa at marahang mamulong. Ako nga. Kasabay ng banayad na pagbabago ng kanyang mga iniisip, sinuri ni Severin ang mga nagsasagawa ng demonyong nagkakatipon. Bukod kay Ismael, bawat isa sa mga nagsasagawa ng demonyo ay nakaramdam ng isang nakakatakot na kapangyarihan na nagsisimulang mabuo sa kanilang mga puso. Ang kapangyarihang iyon ay agad na nagpasiklab ng apoy ng karmic retribution sa loob ng kanilang mga katawan. Sa ilang sandali, mahigit 12 ng mga Devil Paragon at Royal Paragon ang nakaranas ng isang trahedya na kamatayan, na naging abo na nagkalat sa hangin. Sumulyap si Severin kay Ismael nang may pagpatay at malamig na nagtanong. Paano ka nakarating dito mula sa Devil Realm?
Naramdaman ni Ismael ang pagkirot ng kanyang anit sa ilalim ng nakamamatay na titig ni Severin, lalo na matapos masaksihan ang biglaang pagkamatay ng kanyang mga kasama. Inihanda na niya ang sarili upang humingi ng awa ngunit natigilan siya nang banggitin ni Severin ang Devil Realm. Alam niya agad na may higit pa kay Severin na makikita, dahil ang isang tao ay kailangang maging kahit kalahating immortal upang malaman ang tungkol sa pagkakaroon ng Devil Realm. Bagamat hindi siya sigurado kung si Severin ay mula sa Blue Realm o sa Celestial Realm, alam ni Ismael na may malaking posibilidad na si Severin ay mula sa alinman sa mga kahariang iyon. Mas malala pa kung wala siyang ideya kung anong uri ng tao ang kanyang kinakaharap. Habang iniipon niya ang kanyang talino, nagmakaawa siya. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Isa akong cultivator ng Elisa sect ng Devil Realm. Ang aming tagapagtatag ay si Celestial Lord Elisa. Ang bitek sa aming teritoryo ay naganap bilang resulta ng nalalapit na pagtatagpo ng mga realm. Kumabog ng husto ang puso ni Severin sa revelasyon na ito, na nagpapatunay sa kanyang mga hinala sa mga hindi inaasahang pangyayari habang nagaganap ang pagtatagpo. Nagsaliksik pa siya, at tila tinanggap na ni Ismael ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng lahat. Ang Elisa sect, isa sa 5 pangunahing Devil sect, ay pinamumunuan ng isang sinaunang true immortal na kilala bilang Elisa, o Celestial Lord na si Elisa. Ang pagtatagpo ay nagdulot ng ilang aktibidad sa pagitan ng mga nagsasagawa ng Diablo, at dahil mas mahina ang katayuan ni Elisa kaysa kay King Luther, sinubukan nilang samantalahin ang anumang makakaya nila upang mapalakas ang kanilang sarili. Nagkataon lamang na isang bitek ang lumitaw sa kawalan malapit sa teritoryo ng Elisa sect, na nagudyok sa Elisa sect na magpadala ng isang pangkat ng mga mag-iimbestiga. Ang kanilang mga aksyon ay humantong sa hindi makatwiran, ngunit hindi sinasadyang pag-atake sa daigdig. Nakahinga ng maluwag si Severin matapos marinig ang mga dahilan. Higit sa lahat, natuwa siya na ang Devil ay walang mga spatial coordinate ng daigdig, at ang bitek ay lumitaw lamang dahil sa mga pagbabago-bago. Nagpumilit si Severin para sa karagdagang impormasyon, ngunit nakita lamang niya si Ismael na namimilipit sa sakit. Isang kakaibang itim na enerhiya ang tila nabuo sa kanyang utak, na agad na kumitil sa kanyang buhay. Malamig na sumulyap si Severin sa pinangyarihan at napagtanto na ang kanyang tanong ay malamang na nagudyok sa ipinagbabawal na kapangyarihan ng Elisa sect na patahimikin si Ismael. Habang nawawala ang madilim na enerhiya, nagsama-sama ito at naging isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit ng itim, na naglalabas ng isang aura ng batas na pumugulo sa paligid. Matako na tinitigan ng lalaki si Severin. Isang true immortal. Nakakatuwang isipin na ang isang mundong ganito kaliit ay magkakaroon ng isang true immortal.